Magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus. Oh, we honor your name. Hallelujah! And before we start, pwede mo po bang batiin yung katabi mo? Hello, gorgeous. Ayan. Hello, handsome. Because we are beautifully made by the Lord our God. Ayan. Hallelujah. Sino po dito yung excited ka na magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen? Hallelujah. At bago po natin awitan ng ating Panginoon, I would like to encourage everyone to bow down our heads at tayo po ay magpapasalamat at manalangin sa kabutihan ng ating Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Oh God, we honor your name, God, in this place. Lord God, Heavenly Father, Panginoon. Lord, we honor your name and we bless your name, God, in this place, Panginoon. Lord, we dedicated this day for you, God. Upang kami ay magpasalamat sa iyong kabutihan at katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, as we praise you and as we worship you, Panginoon, Lord, this worship, Panginoon, is an offering for you, our adoration, Panginoon, to lift up your name, God, in our life, to lift up your name, Panginoon, in every way of our life, Panginoon, because you are good and you are faithful, Panginoon. Lord, bless your people, Panginoon, and we want more of you, and we want to encounter you, God, in this place, Panginoon. Church of God, open your hearts and open your mind and let your praise arise. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Lord, we honor you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Everybody shout! Hallelujah! Hallelujah! Alam ko po ay lahat ay ready ng sumamba at magpuri sa Diyos. Amen! Woo! Woo! Pwede ka bang pumalakpak para sa Panginoon? May galak, may saya, at tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May hawing, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Everyone! Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusog ng habagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsang. E para kanino? Ay para lang sa Kanya. Oh, we praise you, God. Oh. May galak, may saya, natuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ang puso,
handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Every voice. Handog niya ay kapayapaan. Hallelujah. Sa bawat oh, we praise you, God. Awit ng papuri, awit ng pasasalamat, Ang awit ng pagsamba ay para kanino? Lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, Ay para lang sa Kanya. Patuloy po nating ipalakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon. Woo! Yes, Jesus! Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko iyong digin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Woo! Thank you, O God. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais mo. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko iyong digin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasam. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko iyong digin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasam. Oh, give your best clap offering to the Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Oh God, salamat, Panginoon.
Thank you for the joy. Thank you for your presence, God, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang aming puso ay punong-puno ng kagalakan, Panginoon, habang kami ay sumasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Purihin at sambahin ka ng aming mga buhay. Sa ating pagpapatuloy, sa pagpupuri sa ating Panginoon, maybe meron kabigatan sa ating puso. Maybe meron kang pinagdadaanan ngayon. May pinaglalaban ka ngayon. Or pagod ka. You have a great distress in your life. But this is the word of God for us today. Sabi ng ating mahal na Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanihihirapan at nabibigat ang lubha, sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. And this is the word of God. Naniniwala po ako. That's why we are here. Naniniwala ako that in the presence of God, we find true peace. That in the presence of God, and there's the true joy. And in the presence of God, there is freedom. And as we worship our God, and as we worship the Lord our God, just open your heart. Be desperate in the presence of God. Lord, I will never leave this place na hindi kita nakakatagpo, Panginoon. Because I need you and I want you in my life. Salamat, Panginoon. Thank you for your word. Thank you for your presence. How we worship you. So sing this song. Panginoon, ang nais ko'y ikagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking dugo. Kailanma'y di pababayaan sa iyo matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo dinig, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyo masupungan ka sa dakong lihim, sa dakong lihim. O Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa'yo, lilim, sasambahin ka
papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, tinig, sasambahin ka sa takong liig. Mananatili sa'yo, tinig, masumpungan ka sa takong liig. Mananatili sa'yo, tinig, sasambahin ka sa takong liig. Mananatili sa'yo, tinig, nang masumpungan ka sa takong liig. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, tinig, sasambahin ka sa takong liig. Mananatili sa'yo, yes, Lord. Sasumpungan ka sa takong liig. Mananatili sa'yo, tinig, sasambahin ka sa takong liig. Mananatili sa'yo, tinig, masumpungan ka sa takong liig. Oh God, we want more of you. Hallelujah. We honor your name, God, in this place. Thank you, Jesus. Pupurihin ka sa awit, tataas ng aming tinig, tatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantiyan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit,
Itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, at kahilaan mo'y di mapapaglayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan.
People of God, just lift the name of the Lord in your life, in this place. For God deserves the highest praise, the highest worship. Hallelujah. We'll sing it one more time for the Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Oh, shout Jesus in His place. Worship Him. Pwede ba natin pasalamatan ang ating Panginoon? Pwede ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? Come on, come on, come on, come on! Come on, kung marami kang pinapasalamat sa Diyos, huwag kang pumigil sa pagpalakpak ng kamay mo para sa ating buhay na Diyos. Worship Him, come on! Lord, You are good! Lord, love endures forever! You are worthy! Come on! Dakila ka! Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Sinasamba ka ng bawat anak mo, Panginoon. You are worthy to be praised. You are worthy, worthy, Jesus. Oh, we worship You. Oh, just worship You. We honor You, Lord. Oh, God. You are worthy, worthy, worthy. Just worship Him. Come on, just 2 minutes. In 1 minute, just give your adoration, give your thanksgiving to God. Kung sa buhay mo, sa pamilya mo, I don't know kung anong pinagdadaanan mo, but there's millions of reason para pasalamatan mo ang Diyos. You are in this place. Nung ikaw ay nandito sa presensya ng Diyos, dun pa lang, it's a great thing para purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Can we raise our hands for one last time? I love to pray for you. Just thank God for, hallelujah, we honor You, Lord, for this very day that we gather here. Panginoon, salamat po sa napakasagana mong presensya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang presensya mo, Panginoon, ang aming kapahingahan, Panginoon. Ang presensya mo lamang, Panginoon, ang nagbibigay ng kagalakan sa amin na hindi kayang ibigay ng sino mang tao, Panginoon. Dito lang namin nararanasan ang pagmamahal, Panginoon, na hindi namin, Panginoon, nararanasan sa mundong ito, Panginoon. Salamat po dahil sa presensya mo, Panginoon. Sa presensya mo lamang kami nakakaranas ng pahinga na hindi kayang ibigay ng tulog, Panginoon. Many people under the sound of my voice, ngayon, Panginoon, pumunta dito, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, that come to me all you who are weary and heavy burden, and You will give us the rest. Many people in this place, they are wounded, they are struggling, they are desperate, but one thing is for sure, that wherever we are, Lord, wherever we are right now, Panginoon, You can meet us, Lord. Kahit saan kaming parte ng buhay namin, Panginoon. Kaya mo kaming katagpuin. Kahit piling namin parang ang layo na namin because a lot of sins na nagawa namin. Or maybe we are the people na ngayon kababalik lang namin, Panginoon, that we feel like, Panginoon, tanggap mo ba kami? Pero salamat po dahil ang salita mo, Panginoon, na lagi mo kaming tanggap. Na lagi ka nandyan. Kasi kahit hindi kami tapat, Ikaw ay tapat na Diyos, Panginoon. Salamat po sa araw na ito as we continue, Lord, to study Your Word. I pray that Your Word will sink into our hearts. Dalangin ko po na may makuha po kami ngayong araw na ito. Lord, ang salita mo ang aming buhay.
Ang salita mo ang aming buhay. Kung wala ang pangako mo, marahil marami po kaming sumuko na. Pero salamat dahil may salita mo na aming pwedeng lapitan. Salita mo na lagi naming naririnig, na palaging nandyan, Panginoon. Your word is the lamp unto our feet and guide unto our path, O God. Your word is active and alive. Ang salita mo ay ang buhay. Lahat ng pangako po dito, Panginoon, ay pinangahawakan namin. At salamat po ngayong araw na ito. We respect your word. Kaya Lord, ready ourselves, Panginoon, ngayong araw na to na tanggalin niyo muna lahat ng mga distractions sa isip namin. Kung may iniisip kaming iba bukod sa salita mo, ngayon pa lang, Panginoon, tanggalin niyo po ito. Hayaan niyo po sa oras na ito, Panginoon, ay mag-focus kami sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo ang distraction, tanggalin mo ang worries, tanggalin mo ang lahat. Lord, let your word ay mangusap sa aming lahat. At salamat po sa araw na ito as I share your word, as I do my assignment. Holy Spirit, be the teacher of this day. Holy Spirit, ikaw yung mangusap sa aming lahat. Salamat po, tunay nga ang Panginoon, nag-uumpisa ka pa lamang pero marami ka nang ginawa. Hallelujah. Kaya ngayong araw na ito, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpupuri dahil ikaw ay mabuti na Diyos. Come on! Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ikaw ay tapat na Diyos. Come on! Hallelujah! Lord, you are worthy to be praised. Kaya hayaan mong purihin ka namin. Pasalamatan ka namin. Hayaan mong ialay namin ang oras na ito para sambahin ang pangalan mo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus! Palakpakan po natin si ating Diyos. Hallelujah! At sino po dito excited ka na marinig ang salita ng ating Diyos? Ulitin ko po, sino po pumunta dito dahil gusto mong makarinig ng pangako at pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? Alright? I do believe that God, we came here today because we want to hear the Word of God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong papakialaman. Po, kung ikaw po ay excited na sa Word ni Lord, pwede mong ilabas yung notes mo, your iPhone, dumb phone, di ba? Android, I don't know kung anong klase po natin. Yung iPhone mo, hulugan. Di, joke lang. Hallelujah. Alright, let's read the Word of the Lord. Tayo po ay dadako sa salita ng ating Panginoon. And I'm so excited, wala po ating clicker dito. I'm so excited to share to you the Word of God because, alam niyo po, ang pag-uusapan po natin ngayon, we will talk about, it's very important topic today. At alam niyo po, ang pag-uusapan po natin ngayon, walang iba kundi the hidden treasure. Sabi mo sa katabi mo, hidden treasure. And what do we mean by hidden treasure? Alam niyo po, pag-usapang pera po, ang mga Pilipino ay talagang aktibo. Ako lang. Hindi, joke lang. Mga pag-usapang pera po, nakita niyo ko ba yun? Yung 1K mo, gawin natin 10K. Tapos nag-comment yung kasister mo, paano? Naks naman. Pag-usapang pera po, alam niyo po, ang pag-usapang kayamanan, ang mga tao po ay gusto natin yan. Sino po dito gusto mong yumaman? Wala. Ako, kami lang. Sino po dito gusto mong yumaman? Be honest. Kayamanan, lahat naman po tayo. And if you want that thing, I just want to tell you that God is able and He wants you to be blessed. But there's a principle for that. But today, ang hidden treasure na pag-uusapan natin ay higit po sa yaman na kayang ibigay ng mundo. Pag-uusapan po natin ngayon yung kayamanan na kahit po ipunin mo ang yaman ng mundo, walang papantay sa yaman na to. At yung iba, alam nyo na po ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ang yaman sa presensya ng ating Diyos. Woo! Sino po dito tinuturing mong yaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo? That the presence of God is our treasure. He is our treasure. Kasi alam niyo po yun, yung yaman na to, yung nakakabili lamang po, yung presensya lamang po ng Panginoon yung kayang magbigay ng kapayapaan sa atin. Na hindi mo pwedeng bilihin sa Mercury Drugstore. Nakakita na po ba kayo bumili ng tao? No po, bigyan mo nga ako ng kapayapaan. Of course, wala. Why? Because hindi lahat ng kayamanan at pera sa mundo dito pwede kang bigyan ng kapayapaan. Pwede kang mayaman pero marami kang problema. Amen? Pwede mong, ang dami mong kayamanan pero wala. Alam mo, pag-uusapan po natin ngayon, we will talk about the treasure that cannot be bought nor work for it. Ang yaman na hindi mo pwedeng bilihin, ang yaman na hindi mo pwedeng pagtrabahuan. Ang pag-uusapan po natin ngayon, that the treasure that cannot compare to the treasure of this world. At pag-uusapan po natin walang iba kundi ang presensya ng ating Diyos. If you have your Bible, open up your Bible in Matthew 13, verse 44.
Ang ating pag-uusapan po, this is the parable of the lost treasure or a man na meron po siyang nakitang kayamanan at nakita niya po yung yaman po na yon at tinago niya po ito at siya po ay umuwi para po benta lahat ng meron siya para bilihin yung lupa po na yon. And if you have your Bible, let's read the word of the Lord. Basahin po natin the Matthew 13:44. The kingdom of heaven is like a treasure. Everybody said treasure. All right? Treasure po, bakit po sinabing treasure? By the way, ano po ba yung represent ng kingdom of God? The kingdom of God represent the presence of God, the kingship of God, the kingdom of God represent God. The kingdom of God represent the authority of God in our life. The kingdom of God is represent the power of God. And the kingdom of God is God. He is God. No po? Para pag maunawaan natin, ano po ba yung kingdom of heaven? The kingdom of heaven is God. So sabi niya, the kingdom of heaven is like a treasure. Hinalimbawa ni Jesus ang kaharian ng Panginoon sa isang kayamanan that a man discovered hidden in a field. The kingdom of heaven is like a treasure. Bakit po ba tinuturing na yaman ang presensya ng Diyos? Alam niyo po, meron pong kilala, di ba? We know that King David was a rich man. He is a wealthy man. He is the greatest king of all time. King David, he owns a lot. He owns many wealth. He owns many pleasures in life. Marami po siyang kari-arian. Pero nakita po sa isang account na sabi niya sa Psalm 16:11, sabi niya, you will know to me the path of life. Bakit po ba tinuturing ang presensya ng Diyos ay kayamanan? Kasi po, ang kayamanan po sa presensya ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Ulitin ko po, ang presensya ng Diyos ang pwedeng magbigay ng buhay. Nakita na po ba kayo ng tao na mukhang buhay pero mukha ring patay? Yung tipong pag nakita mo walang kabuhay-buhay. Yung pag nakita mo good morning din. Anong good sa morning? Nakakita na po ba kayo ng tao pag nakita mo mukha ng pagod agad? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, baka siya yun. Sabi niya, you will make known to me the path of life. Ang Kristiyano po, tayong mga Kristiyano, iba po tayo. Bakit? Kasi ang presensya ng Diyos, nililid po tayo sa buhay. At ang buhay natin nagkakaroon ng buhay hindi dahil may hinaka ka. Ang buhay po natin nagkakaroon ng buhay dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Kasi po ang buhay ay presensya. Sabi niya, in your presence is fullness of... Sino po nakakaranas dito ng kagalakan pag nasa presensya ka ni Lord? Di ba, ikaw ang hinahanap. Woo! Lungkot naman ng katabi mo, ang gabing-gabi na mukha pa rin pagod. Yung ibig sabihin pag kumakanta ka, di ba? Langit ang aking... Because the joy, alam niyo po ang Kristiyano, iba po tayong sumamba sa Diyos. Kasi tayo nagmumukhang baliw. Bakit? Kasi ramdam natin yung kagalakan sa presensya ni Lord. Amen? Yung ibig sabihin, yung kahit hindi ka marunong sumayaw, napapasayaw ka. Why? Because there's a fullness of joy. Amen? Yung hindi mo pwedeng makita ito sa labas. Fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forever. Yung pleasures na hindi kayang ibigay ng tao. Yung pleasures na hindi kayang ibigay ng kayamanan ng mundo. Ang pleasures na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. That is, kaya pala, ganun niya hinalintulad ng presensya ng Diyos because in the presence of God, we have everything we need. Lahat ng pangangailangan mo ay nasa presensya ng Diyos. Pwede kang mayaman pero punong-puno ka ng problema at hinanakit sa buhay. Pero there's something that the presence of God living in us, yung laging may contentment, yung laging may passion. Pag nagigising ka ng umaga, thank you, Lord. Amen? Parang ang lungkot ng katabi mo. Huwag kang masyadong seryoso sa buhay, pakisabi sa kanya. We have to understand that in the presence of God, there's a fullness of joy. Walang Amen? There's a fullness of joy. Kaya pala tinuturing niyang ni David na ang kayamanan ng presensya ng Diyos because in the presence of God, there's joy, there's love, there's peace, there's fullness of life. Kaya po kapatid, tinuturing mo bang yaman ang presensya ng Diyos? Salamat sa 21. Kasama yung naka-stripe na white. Ayun, no? Amen. Fullness of life.
At ang sabi niya, kaya pala tinuturing niya, babalik po tayo sa text, sabi niya, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again. Ang sabi niya, dahil po nakita niya, yung kayamanan doon, na-excite siya at tinago niya ulit. Nakakita na po ba kayo ng 1,000, tapos biglang, God bless you. Nakita na po ba kayo mahalagang bahay? Sobrang excited ka, talagang tinago mo. Sana ganun ka rin sa presensya ni Lord. Na dapat excited ka palagi pag pumupunta ka sa presensya ng Lord. He hid it again and sold, ito ang matindi, he sold everything to get enough money to buy that field. Sabi niya, dahil nakita niya yung yaman, tinago niya ulit at umuwi siya ng bahay nila, lahat ng yaman niya, binenta niya para bilihin po yung lugar po na yon para ma-acquire niya yung yaman na yon. Nagigets po ba natin yung pinag-uusapan natin? At ngayon, let's tackle it. If you want to discover the hidden treasure of God's presence, una sa lahat po, tignan po muna natin to. How can I? Gusto mo bang makita ang yaman sa presensya ng Diyos? Yung kagalakan. Sabi niya, how can I discover the hidden treasure of God's presence? Una po sa lahat, you must discover it. You have to discover it in your life. Ang sabi niya po doon, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden. Sabi niya, na-discover daw po nung tao na yun, yung yaman na yun, kasi hinagahanap siya. Ikaw po ba, hinahanap po ba palagi ang presensya ni Lord? Salamat sa 3 kasama yung naka-duster na blue. Hallelujah. Amen? Hinahanap mo ba? Kasi kapatid, I just want to tell you na, kapatid, pag ikaw ay nagsasamba lang every linggo sa church, lugi ka. Ulitin ko po. Salamat po may simba. Sino po dito nararanasan mo ang presensya ng Diyos every time na sumasamba tayo sa simbahan? Thank God for that. Pero I just want to tell you na when you worship God in just one day, in every single week of your life, kapatid, lugi ka. There's more of this. Pintuan pa lang. Kumbaga parang sa isang mansion, pintuan pa lang pinuntahan mo. Kaya kapatid, ang pagsamba sa Diyos, hindi lang kada linggo. Amen? Hindi lang kada linggo. Dapat araw-araw, pagising mo pa lang, nagpupuri ka na because ang gusto ng Panginoon, ibigay niya yung the best na nais niya sa buhay mo. Pero kapatid, kailangan mong hanapin siya. Saan po? Sa sikretong lugar ng buhay mo. Huwag lang every Sunday. Alam niyo po, the church service helps you to see the glimpse of God's presence. But the fullness of it, you must discover it on your secret place. If you want the fullness of God in your life, kapatid, dapat intentional ka na hanapin si Lord sa bahay nyo. Ulitin ko po. Kapatid, gusto mo bang magkaroon ng kapayapaan sa tahanan mo? Sabi ng Panginoon, where the Spirit of the Lord, there is freedom. When the presence of God, there is a fullness of joy. Gusto mo magkaroon ng buhay yung bahay nyo? Mag-worship ka sa tahanan nyo. Nakakita na po ba kayo ng pamilyang hindi nag-uusap? Yung mag-good morning lang hirap na. Yung parang invisible lahat. Pagpasok, paggising ng pamilya, wala man lang nag-good morning. Kakain ng sabay, nag-cellphone pa. Yes, buo nga kayo, pero mukha naman kayong watak. Why? Because if the presence of God is absent in your family, kapatid, mahirap. Why? Because in the presence of God, dun po nakakaranas ng tunay na kagalakan. Yung nararanasan mo sa simbahan, nakakaiyak ka, salamat sa Panginoon. Pero kapatid, pintuan pa lamang yan. Kaya kapatid, kung gusto mong maranasan ang Diyos sa pamilya mo, kung gusto mong maranasan ang Diyos sa trabaho mo, kapatid, dalhin mo ang presensya ng Diyos sa tahanan mo. Gusto mo magkaayos kayo magkapamilya? Kapatid, simulan mo ng araw mo sa pagsamba. Naranasan niyo po bang gumising kayo na parang hindi kayo okay? Monday na naman. Naranasan niyo ba yung ganun? Parang parusa sa'yo magising. Pero ako po, there's a time na ganun. Pero when you enter in God's presence na nag-worship ka agad, di ba? Di ba yung kinakanta mo, this is the day that the Lord... Hey! And there's something happening in your spirit when you worship God in your place. In every morning of your life, kapatid, I just want to encourage everyone, worship the Lord in every day of your life.
You want the fullness of God in your life, kapatid? Dapat hindi ka lang sa church nag-worship. Sabihin mo sa katabi mo, wag linggo lang. Dapat araw-araw. And sino po dito gusto mong hanapin yung presensya ng Diyos sa buhay mo? I just want to give you a practical example. You must first seek. Una po sa lahat, you cannot value the hidden treasure of God's presence if you do not discover it on your own. Again, hindi mo papahalagahan ng masaganang presensya ng Diyos, ang yaman sa presensya ng Diyos kung hindi mo ito hahanapin sa sarili mo. The Bible tells us, seek and you will find. Ask and it will be given to you. Knock and the door will be open. Ang gusto ng draw near to me and I will draw near to you. Ang principle po ng Panginoon, dapat kayo ang lumapit. Una po sa lahat, bakit po? Kasi hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Pero kailangan natin ng Diyos. Ulitin ko po, hindi ka kailangan ni Lord, pero kailangan natin ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, kahit hindi ka kailangan ng Diyos, mahal ka niya. And can you imagine, the God of the universe cares about you? Can you imagine, sabi po ng Bible, kung gaano karami ang lupa sa dagat, ganun ka iniisip ng Diyos. Wow! Just think about it! Sa dami ng lupa, try mo nga magbilang ng isang dakot. Try mo lang. Naranasan mo magbilang ng... Naranasan nyo na? Ang hirap, no? Try natin. Pero alam niyo po, kasing gami ng lupa sa dagat, ganun ka iniisip ng Diyos. At sana ganun din natin isipin ng ating Panginoon. Again, if you want to acquire the hidden treasure in God's presence, you must seek. Everybody said seek. Seek. You must seek. Naranasan nyo na po bang nawalan kayo ng susi, nagmamadali kayo? Yung talagang hinahanap, ano na susi ko? Yung gusto mo na itaob yung bahay para makita mo lang. Kasi there's difference between finding and seeking. Naranasan mo ba maghanap kayo ng bagay? Ma, saan yung ano dito? Ma, ayan o. Hinahanap mo kasi yung bibig. Pero yung seeking, there's something in seeking. Seeking po, ikaw naghahanap. Hahanapan mo bawat detalye kasi gusto mong mahanap. And dapat ganun tayo sa presensya ng Diyos. Yung hindi mo hahayaan na hindi mo maramdaman ng Diyos. Sino po dito pumunta ka ngayon this very afternoon kasi gusto mong hanapin ang presensya ng ating Panginoon. Sana kapatid, wag mong hayaan na lalabas ka dito na walang nangyari sa'yo. Dapat every time you came into the presence of God, you must ask God, the Lord, I want to find you, I want to seek you. And right now, una po sa lahat, if you want to discover the hidden treasure of God's presence in your life, una po sa lahat, walang iba kundi submerge. Everybody said, submerge. Submerge, ibig sabihin magpakalunod ka. Kasi ang Diyos hindi madamot magbigay ng presensya ang Panginoon. Hindi madamot magbuhos ng masaganang presensya ang Diyos. Ang tanong, willing ka bang mag-submerge? Kasi ang Diyos po, gusto ko pong maipakita sa inyo yung book of Ezekiel. Ito po yung vision ni Ezekiel na nakita niya po dahil nga po sila ay nasa exile yung time na yan. Pinakita sa kanya ng Diyos yung temple ng Panginoon. At ito po ang nakita niya. Let's read the word of the Lord in Ezekiel 47 verse 3 to 5. Sabi niya, measuring as he went, he took me along a stream for 1,750 feet and then led me across. Sabi niya, dumunta daw po siya sa isang river. Sa stream of river po. At sabi niya, the water was up to my ankle. Kasi po sobrang masagana, nakita niya yung vision na masagana ang presensya ng Diyos. He measured of another 1,750 feet and led me across again. This time, the water was up to my knees. And after another 1,750 feet, it was up to my waist. Then, he measured another 1,750 feet and the river was too deep to walk across. And it was deep enough to swim in, but too deep to walk through. Ang sinasabi niya, yung presensya ng Diyos ay nagraragasa. Yung presensya ng Diyos ay masagana. Sa sobrang sagana, ang bilis umakyat sa buong pagkatao niya. At alam niyo po ba, ang presensya ng Diyos, para mas maintindihan natin, ay parang ganito. Every day of your life, ang Diyos hindi madamot magparagasaan ng presensya niya, hindi madamot magbuhos ng masaganang pagpapala niya, ang Diyos hindi madamot magbigay ng kapayapaan sa buhay mo, pero ang tanong kapatid, tatalon ka ba?
Ang tanong kapatid, pag nararanasan mo ang presensya ng Diyos, tumatalon ka ba? Minsan marami tayo natatakot. Yung iba nagpapakasayang magpakalunod. Naranasan niyo po ba yun? Yung nag-worship kayo pero hindi mo maranasan si Lord. Yung kahit anong gawin mo, parang ang tigas ng puso mo. Pero kapatid, hindi problema ang presensya ng Diyos. Ang problema ng Diyos yung puso natin. We must understand that every time we are in the presence of God, dapat ready kang tumalon. Ready kang magpakalunod na, Lord, eto po ako, Lord, tulungan mo ako. Amen! Ang nais niya sa'yo, kapatid, yung buong ikaw. Hindi madamot ang Diyos magbigay ng kapayapaan sa buhay mo. If you want peace in your life, kapatid, hindi madamot ang Diyos. If you want to become okay, if you want to rest in your life, kapatid, ang kailangan mo lang tumalon. Ang tanong, tatalon ka ba? Ang Diyos po hindi madamot. Pero minsan tayo yung tatatakot. Kaya kapatid, sabihin mo, magpakalunod ka palagi ng presensya ng Diyos. Ang hirap sa atin, mas mahirap po sa atin, mas madalas pa tayong malunod sa alak. Yung uuwi ka, gigewang na. Pero kapatid, hindi kayang ibigay ng alak yung kapayapaan na hinahanap mo, ang Diyos lamang. Huwag ka magpakalunod sa atensyon ng tao. Magpakalunod ka sa atensyon ng Diyos. Kasi I've tried it in my life. I please people and I hurt people. Because why? I please people, I want the attention of the people, pero kapatid, ang tangi palang hinahanap ng puso ko yung attention ng aking Diyos. Kapatid, ang Diyos nakatingin sa iyo kanina hanggang pagpunta mo dito. I just want to tell you na ang Diyos, He cares for you, He loves you so much. Even though you are messed up, ang Diyos hindi madamot na magbigay ng pagpapala niya, ng presensya na ang kailangan mo, huwag ka lang matakot. Na Lord, ito po ako. I want to go deeper. At ito ang matindi po, yung tubig daw na nakita niya ay rumaragasa, at yung rumaragas ang tubig po na ito po yung nangyari sa kanya. Sumunod po, ang sabi niya po doon sa Ezekiel, and he asked me, have you been watching, Son of Man? Nakikita mo ba yung tubig na yan? Ayun yung context po na sinasabi niya. Nakita mo yung tubig na yan? Sabi niya, then he led me back along the river bank. Binalik siya po doon sa river, at ang sabi niya, when I returned, I was surprised by the sight of many trees growing on both sides of the river. Ang sinasabi niya po, yung nakita niya yung tubig, nag-grow yung mga puno sa gilid ng dinadaanan ng tubig na yon. Kapatid, gusto mo magkaroon ng buhay yung buhay mo, kapatid, dapat ang kailangan mo ang presensya ng Diyos. Gusto mo ba magkaroon ng prutas ng buhay mo? Gusto mo ba ng resulta? Gusto mo ba, kapatid, na dumaloy ang pagpapala, ang buhay? Kapatid, dapat lagi kang nasa presence ni Lord. When I returned, I was surprised the sight of many growing. Gusto mo bang mag-grow yung pagmamahal gusto mo bang mag-grow yung buhay mo, yung relasyon mo, yung business mo, yung relasyon mo sa Panginoon? Dapat, kapatid, lagi kang nasa presence ng Lord. And then He said to me, this river flows east to desert into the valley of the Dead Sea. Sabi niya, ang tubig na yun dumaloy sa desert, at ang desert ay tagtuyot. Naranasan niyo po ba sa buhay mo, yung parang tagtuyot? Yung walang nangyayari sa buhay mo, sa relasyon mo, sa pamilya mo, lagi na lang may problema, lagi na lang may kakulangan. Pero kapatid, ang sabi niya, ang presensya ng Diyos dumadaloy doon sa desert. At ang sabi niya po doon sa kasunod, the waters of the streams will make the salty waters of the Dead Sea fresh and pure. Gusto mo magkaroon ng masagana, fresh yung tubig dyan? Gusto mo bang mas satisfy? Sabi ng Panginoon, the living water is Jesus Christ. And Jesus Christ can only satisfy our lonely soul. Ang Diyos lamang. The living water. And sabi niya, there will be swarms of living things wherever the water of this river flows. Sabi niya, may mga nabubuhay, masaganang nabubuhay na maraming nabubuhay sa tubig na yon. At sabi niya, fish will abound in the Dead Sea. May mga isda daw pong dumadaloy. And sabi niya, for its waters will become fresh. Life will flourish wherever this water flow. Gusto mo ba sino po dito gusto mo pangyari itong pangako ng Diyos sa buhay mo? Yung magkaroon ng buhay, yung walang kakulangan. Dapat, kapatid, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto. Kasi po ang tao, mas inuuna natin ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Pero kapatid, pagkasama mo ang Panginoon, if God is for me, who can be against me?
Ang sabi ng Panginoon, He will supply all your needs according to His riches and glory. Sabi ng Panginoon, He can do exceedingly abundantly more than you think or imagine. Ang daming pangako ng Panginoon, pero kapatid, kailangan mong unahin ang Diyos. Submerge, sabihin mo sa katabi mo, submerge! Sino po dito gusto mo mamaya magpakalunod tayo sa presensya ng Diyos? Excited na po ba tayo doon? Let's just immerse. Pangalawa po, you must eliminate every hindrances. Kadalasan po, ang hindrances kaya hindi natin maranasan ng Diyos, yung kasalanan po natin. Sabi ng Panginoon, if you have iniquity in your heart, He will never hear your prayers. Pero I just want to tell you, yes, maybe you came here again, bumalik ka sa presensya ng Diyos at feeling mo sobrang makasalanan ka. Lahat po tayo dito makasalanan. Lahat po tayo dito hindi nararapat. Pero ang pangako ng Panginoon, when you confess your sins to God, He is able and just to forgive you. You must understand na kailangan mong lumapit sa Kanya na may nagpapalinis sa puso. Naranasan niyo bang may pumasok sa bahay niyo na marumi yung paa? Nagagalit po ba kayo? Yung pumasok na putikan, at nagagalit po tayo. Alam niyo po, ang Diyos ganun din. If you want to enter to God's presence, magpalinis muna tayo sa Diyos. At ang Diyos masaganang magbigay ng kapatawaran ng Diyos sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo dito na pinatawad po tayo ng Panginoon when we confess our sins to God? He welcome you. No matter how big your mess up is, God accepts you. He cares for you. And kahit tinakbuhan mo siya ng ilang beses, tumakbo ka sa Kanya, kapatid, pag bumalik ka, He is open arms, waiting on you, na anak, I am here. Remember the prodigal son. Tanggalin mo yung hindrances. Maybe yung guilt, maybe yung fear, maybe yung takot mo, maybe yung doubts mo, tanggalin mo yan sa presensya ng Diyos. Ito po yung doubt ko, Lord, tulungan niyo po ako. Sabihin mo sa katabi mo, eliminate hindrances. Pangatlo, earnestly seek God. Earnestly, ibig sabihin with serious heart, with sincere heart. Nalalapit ka sa Panginoon na talagang hindi mo lang sinabi na kailangan kita. With earnestly na, Lord, I am here because I need you. I am here because I want you. Yung hindi ka lang pupunta dito para dahil in-invite ka, hindi. Ikaw mismo lumalapit sa Diyos, sa Lord, kailangan kita. Kailangan ka ng pamilya ko. Kailangan ka ng puso ko. Kailangan ka ng buong buhay ko. I cannot do this without you. Like King David, Psalm 63 verse 1, Oh God, you are my God. Ang sinasabi ni David dito, kung maiintindihan natin ang kanyang salmo, ang sabi niya, Lord, ikaw ang Diyos ng buhay ko. Ano man ang sitwasyon ng buhay ko, ikaw ang Diyos nito. At sabi niya, Lord, I want you, I earnestly search for you, my soul thirsts for you. Ikaw yung ninanais ng puso ko, Lord. When was the last time you said to the Lord, Lord, I want you, God. I need you, God. Please help me, God. Earnestly seek. Because when you come to God, He will come near again to you. When you ask the Lord, when you seek the Lord, you will find Him. When you find Him with all of your heart. Ang tanong, seryoso ba yung puso mo ngayon? I don't know your situation is, but be honest in the presence of God. The Lord, I need you, God. Wherever you are right now, there's no deep, lonely sin, gaano man kalalim, kung nasaan ka man ngayon, kaya kang tulungan ng ating Diyos. My whole body longs for you in the parched and weary land where there is no. Naranasan niyo na po ba yung nagmamakaawa na kayo kasi yung uhaw na uhaw kayo? Naranasan niyo po ba yung uhaw na uhaw kayo na parang yung lahat gagawin mo makainom lang? Sana ganun din po tayo na, Lord, I need you, God. I want to be satisfied by your rivers of life. Earnestly seek. Sabihin mo sa katabi mo, maging seryoso ka, kapatid. And pangatlo po, you must knock. Knock, kumatok ka. Funny thing about this, yung Friday po, umuwi ako. Kwentuhan ko muna po kayo para ma-realize natin tong knock. Yung Friday po, galing po ako ng practice ng CLDP. Maghapon po kami na Sunday school, niyaya kami ni Sir Joseph. Thank God for that. And maghapon ako sa labas at pagod na pagod umuwi. Pagpunta ko po sa bahay, lock yung pinto. Ayan. Naranasan mo bang nalakan kayo ng pinto?
Ranas na ranas ko po. At ang hirap. Alam mo yung pagod ka na, pero pag uwi mo nakalak yung pinto, yung kapatid mo na sa kwarto ayaw magising, tulog mantika. Thank you, Kulin. De, joke lang. Hindi si Kulin to, pero si Kulin talaga. Gigil na gigil ho ako. Yung pagod na pagod ka na, gusto mo lang kapahingahan, Kulin. Masugin mo na ako, ang hirap dito. Nilalamok na po ako. At pambira, gigil na gigil ako kay Kulin, to be honest. Alam niyo po ba, 11 ako pumunta, nakapasok ako ng bahay alas 6 ng umaga. Praise God! Hallelujah! Pero alam niyo po yung pagpasok ko, kinakatok siya, Kulin! Ayaw ko marinig ng mga kapitbahay ko kasi malalapit yung bahay doon. So, alam niyo po, to cut the long story short, nakapasok ko ng 6. Pero salamat po yung binuksan ng Diyos yung pintuan, kalmado na po ako. Hallelujah! Bonus point po, minsan po ang Diyos hindi niya po binibigay yung nais mo kasi hindi ka pa ready. Amen? Alam niyo po, kung binuksan ni Lord yung pintuan mga alas 3, pambihira, may mag-aaway. Gigil na gigil. Thank you, Colleen. Talaga po, to be honest, ang bihira itong bata to, hindi man lang ako iniisip. Alam mo yung wala kang magawa, mapipikon ka lang. Pero kapatid, sana, nakita ko lang po, I just realized, kung nagsawa akong kumatok, baka hindi pa ako pagbuksan. Alam niyo po sa presensya ng Diyos, dapat tayo rin ay kumakatok. Knock and the door will be open. And the principle about this message, knocking is a gesture of respect. Knocking is the door of, the gesture of respect. Nire-respeto mo yung may-ari ng bahay. Tama po ba? Naranasan niyo po ba pumasok sa bahay niyo na hindi mo kakilala? Anong pagkain? Anong mararamdaman po natin? Magagalit. Pero the principle of God, He wants you to knock every day. The Lord, can I come in? Alam niyo po bakit po? Kasi tayo po, kung tutuusin, wala tayong karapatan na pumasok sa presensya ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Pero salamat sa Panginoon, bakit po? Kasi pag ikaw ay kumakatok at nangingi ng tawad, bubuksan ka ng Diyos. And ang Diyos po, He is willing to have a conversation with you. Knocking is a sign of, a gesture of respect. Lord, can I come in, Lord? Ang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, pwede ba akong pumasok sa presensya mo? Knocking, Lord, paying respect on the owner. Knocking, we pay respect to the owner of our life. Ganon din po sa buhay natin. When you knock in God's presence, you are respecting the owner of our life. And that is God. Kaya po dito, yung pumunta po kayo ngayong linggo, is a gesture that you respect the owner of your life. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po Salamat po dahil meron tayong malaking respeto sa Diyos na lumikha sa atin. And remember, katukin mo kapatid. Kasi kung hindi mo kakatukin, hindi ka pagbubuksan. At salamat po, nagising si Kulin. Hallelujah. Kaso puyat ako. Praise God. Pero I just want to tell every one of us, you must seek God. Hanapin ho natin si Lord. If you want to experience the fullness of God's presence, kapatid, dapat araw-araw mong hanapin ang presensya ng Diyos. And pangalawa po, you must treasure it. Ano po yung una? You must discover it. Pangalawa, you must treasure it. Ang kapatid, tinetreasure mo ba ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Kapatid, yung treasure, ibig sabihin, pinapahalagahan mo to. Yung treasure, ibig sabihin, hindi mo hahayaang mawala to sa'yo. Sana ganun tayo. Ang gusto po ng Panginoon, we must treasure. And sabi niya po doon, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again. Dahil po, pinahalagahan niya eh. Tinago niya ulit. Kagaya nga po ng illustration natin, di ba? Pag nakakita ka ng 1,000, tama po ba? Kasi gusto mo sa'yo lang. God bless you. Sa yung 1,000, nakakita ka 1,000, wala. Hallelujah. Ibig sabihin, you are valuing the presence of God. Hindi mo hahayaan na nakawin ng kaaway ng mundo ang relasyon mo sa Diyos. Huwag mong hayaan nakawin ng oportunidad ang pagmamahal mo sa Diyos. Pero nakakalungkot po, maraming tao, maraming Kristiyano, pinagpapalit ang presensya ng Diyos sa oportunidad sa yaman ng mundo. We must treasure it in our life. Pahalagahan mo kasi kapatid, yung presensya ng Diyos is worth
seeking for, is worth fighting for. We have to treasure God's presence because nothing can compare to this. Ulitin ko po, wala pong kapantay at katulad ang presensya ng Diyos. Kahit anuman po ang i-acquired ng mundong ito, walang papantay sa pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba doon? Walang papantay sa pagmamahal ng Diyos. Kaya palakpakan mo si Lord. If you truly understand how God loves you, how God cares for you, He died for you. If you truly understand how God values you, He died for you. And kung ikaw kapatid, pinahalagahan ng Diyos yung kaluluwa mo, dapat mas pahalagahan mo ang Panginoon. Bakit po? He did not spare His own Son para lang iligtas ka sa kasalanan. Ganun kakahalaga sa Diyos. Can you imagine? Kung tutuusin po, kahit hindi na pumamatay si Jesus dahil tayo naman yung nagkasala sa harapan niya. Pero salamat sa Panginoon that His love endures forever. Na, for God so loved the world that He gave His only treasure, the darling of heaven, Jesus Christ. Para saan po? Para mamatay sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Can you imagine yung pinakamahalaga sa Diyos, hindi niya po pinagdamot sa iyo. Pero kapatid, bakit tayo pinagdadamot natin yung oras, yung kayamanan natin, yung lakas natin sa Diyos? If you truly understand how God loves you, you will treasure God's presence in your life. Kapatid, minahal ka ng Diyos. Alam niyo po, one of my cry, iniiyak ko sa Diyos, na Lord, turuan mo kung mahalin ka kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Kasi to be honest, sino po dito, you admit na minsan po, kadalasan mas pinipili natin ng ibang bagay kaysa sa Diyos. Can you raise your hands? Ito lang, praise God. Thank you for being honest. Pero alam niyo po, bakit kailangan natin manghingi ng puso na, Lord, turuan mo kung pahalagahan ka kasi ang puso natin maraming hinahanap. Ang puso natin, we are faithless. Tayo po ay hindi tapat, pero salamat dahil tapat ang ating Diyos. Dapat i-treasure mo ang presensya ng Diyos. I-value mo, wag mong hayaan na ipagpalit mo sa anumang bagay ang presensya. You will value it if you understand, if you treasure God's presence, you will value it. You will cling to it. Amen po ba doon? You will have a great respect in God's presence. Do everything to keep it. Bakit po? Kasi I just want to tell you that when you have the presence of God in your life, you have everything you need. Ulitin ko po, hindi po natin na-gets. When you have the presence of God, you have everything you need. Sino po ito nagpapasalamat ka at nagpapasalamat ka sa Panginoon dahil po yung naranasan mo ang presensya ng Diyos, wala ka nang kinailangan kundi ang presensya lamang niya. Yung presensya niya lamang niya sapat na sa buhay mo. Sapat na at higit pa. Woo! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Hindi tayo makukontento. Pero when we experience God's presence, kontentong-kontento na tayo. Amen? We have everything. Lastly, I just want to call ate. Wow, Lord, help us. First, if you want to value God's presence in your life, you must discover it. Pangalawa, you must treasure it. Pangatlo po, you need to give up something for it. You need to surrender something to it. Alam niyo po, dahil nakita po natin yung masaganang, ito pong tao po na ito, nakita niya yung yaman po na yon, tinago niya ulit, at ang pinakamabigat na ginawa po niya, ano daw po? Sabi niya, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered, hidden in help me with this, hidden in his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy that field. Bakit po ganun yung ginawa niya? Kasi po, nakita niya na po na sobrang mahalaga yung bagay na nakita niya, higit pa sa mga sa meron siya. Sabi niya po, yung nakita niya po na yun, umuwi siya ulit. Ang sabi niya, dahil po sobrang nakita niya yung kahalagahan ng yaman na yun, umuwi po siya at binenta niya po lahat ng ari-arian niya para bilihin yung land po na yun at ma-acquire yung bagay na yun. Hindi po dito sinasabi na kailangan mong bilihin ang presensya ng Diyos. No. Ang sinasabi po dito sa parable na ito,
na when you experience God's presence, kapatid, wala nang papantay sa yaman ng mundo. Wala nang papantay sa presensya ng Diyos. Kahit anong meron ka, kahit anong yaman mo, kung wala ang presensya ng Diyos, bali wala lahat. Aanin mo ang masaganang buhay kung wala kang kapayapaan. What profits a man to gain the whole world when you lose your own soul? Anong gagawin mo yung yaman na meron ka pero magulo ang pamilya mo? Walang kaligtasan. At sabi niya, dahil sa sobrang nakita niya yung kahalagahan ng presensya ng Diyos, lahat po ay binenta niya para lang maranasan yung yaman na nakita niya doon sa field na yun. Kapatid, gusto pong sabihin na yung yaman sa presensya ng Diyos ay higit pa po at sobra pa sa yaman na kayang ibigay ng mundo. Kasi yung yaman na to, kapatid, sabi ko nga, sa presensya mo lang ng Diyos mararanasan yung tunay na kapahingahan na hindi kayang ibigay ng tulog. Naranasan niyo po ba yun? Yung lahat gusto mo na lang matulog para itulog yung problema. Pero kahit tulog, hindi ka matulungan. A matter of fact, hindi ka nga nakakatulog. Pero tanging sa presensya mo lang mararanasan na yung kapayapaan na hinahanap ng puso mo. Na kahit may problema, pambihira, may kapayapaan ka sa puso. Yung kagalakan na hindi kayang ibigay ng mga bagay na kayang ibigay ng mundo. Pwede kang pumunta ng Boracay. Maraming tao, gusto ko muna magpahinga, magbo-Boracay muna ako. Pag-uwi, ayun, pagod. Bakit kapatid? Kasi walang lugar sa mundo na to, walang lugar sa mundo na ito na mahanap mo ang mga bagay na yun. Tanging sa presensya lamang ng Diyos. Aanhin mo po ang bagay dito sa mundo kung hindi mo nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sana ganun ho tayo, no? Na we are willing to surrender everything just to acquire the presence of God. Kapatid, ang tunay na mayaman sa mundo, sila yung may Kristo sa buhay. Uulitin ko po. Sige, can you just clap your hands to God? Ang tunay na mayaman sa mundo, walang iba yung may presensya ng Diyos. Many people mayaman, nagpapakamatay. Why? Because they need something. Their soul finding something na makakapag-fulfill sa buhay nila. Pero kapatid, kahit anong yaman mo sa mundo, kahit anong meron ka, kung wala ang presensya ng Diyos, laging may kulang. At yung kulang na meron sa puso natin, tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magpunan ng bagay na yun. Amen po ba doon? Kaya ngayon kung na-appreciate mo na ikaw ay nasa presensya ng Diyos, nagpapasalamat ka dahil nandito ko sa, come on, can we give God the best praise opening? Sold everything He owned. And sana tayo, we have to surrender our life. Ikaw ba kapatid, you are willing to surrender something? Alam niyo po, gusto ko lang mag-share. Actually, ang daming story po nakaraang linggo na nakausap ko. Meron po isang kapatiran, young pro. Hindi ko na po napaalam kasi sa kanya. Pero sabi niya, nag-uusap po kami na siya po ay nagbabarko. Sino po dito pangarap mo nagbabarko? Meron ba? Sabi niya, one of the dreams na gusto niyang i-acquire sa buhay niya. Sabi niya, bro, sabi niya, alam mo ba ang una kong pangarap? Makapagbarko ako. At tinupad naman ng Diyos. Amen? Salamat sa Lord. Unang sampa niya, praise God. Pero pangalawang sampa niya, meron pong nangungusap sa kanya ang Diyos. May laban, sabi niya. Ayaw niya nang sumampa sa barko kasi sabi niya, mas gusto niya pang sumamba sa Diyos. Kasi inahanap niya palagi yung nag-worship, nag-praise and worship. And then sabi niya, alam niyo po ang pinanalangin niya sa barko? To cut the long story short, siya po ay sumampa ulit. Pero alam niyo po ang panalangin niya, hindi ma-promote. Ang panalangin niya po ay mabalik po ulit siya doon sa presensya ng Diyos. Hindi niya alam pa paano, pero suddenly, tinupad ng Diyos ang kanyang panalangin. At siya po ay pinauwi dahil meron po siyang sakit daw. Pero heartburn lang pala. To cut the long story short, si Lord po ang nagbigay sa kanya para makabalik siya. At ngayon po kasama na po natin siya. Amen po ba doon? Pero ang punto po dito, pambihira, no? Ganda ng trabaho, pero walang papantay sa presensya ng Diyos. Yun yung hinihiling niya. Pangalawang kwento po,
May nakausap ulit akong tatay, nakaraan din po. Ito talagang na-move yung heart ko. Siya po ay kasama natin dati, naglilingkod, mainit, relasyon sa Panginoon. At habang siya nagkukwento, ramdam ko po yung kalungkutan sa buhay niya. Barako po ito, tatay, masigasig po ito. Kung titignan mo, parang ang tapang. Pero nag-uusap po kami, sabi niya, bro, alam mo, yung nawala kami sa presensya ng Diyos, ang daming nagulo, pati pamilya ko nadamay. Yung simula po na nawala sila sa presensya ng Diyos, sila po ay puro away na lang ng kanyang asawa. Ang sabi niya, puro kaguluhan na lang, laging may kulang. Habang nagkwekwento po siya, pambihira, talagang ramdam mo yung kabigatan sa puso niya. Sabi niya, alam mo, ang hirap pag wala sa Diyos. Alam mo, ginawa ko na lang bro, araw-araw ako nagiinom na lang na hindi ko naman na ginagawa dati. Ako nagyayaya ng inuman para lang maitulog ko, malagpasan yung problema, pero wala pa rin, sabi niya. Pero siya po ay napagod na. Ilang months po sila nawala? Almost 6 months. Sabi nung tatay, sabi niya, bro, na-realize ko na kailangan gawin ko na, kailangan ako na yung bumalik kasi nadadamay na yung pamilya ko, nadadamay na yung asawa ko, nadadamay na yung anak ko. At ang sabi niya, yung alam mo po yung Sunday, pumunta po siya sa prayer ng mga katatayan. Naging honest po siya, sabi niya, alam mo bro, kahit lasing ako, pumunta ako sa prayer ng tatay. At doon, umiyak ako ng umiyak. At naramdaman ko yung pagmamahal, bakit po kasi yung mga tatay po, niyakap siya, pinag-pray siya. At sabi niya, bro, sisimulan ko ng ayusin ulit. Kaya alam niyo po ngayon, nandito siya ngayon. Hindi ko na po kasi sinabi yung pangalan, pero nandito ho siya, kasama natin. Nakabalik, bumabalik. Bakit? Kasi na-realize niya, ang tunay na yaman, hindi ang mundo, kundi ang tunay na yaman, walang iba kundi sa presensya ng Diyos. Kaya welcome back, kung sino ka man, we love you. Thank you for coming back. Mahal po namin kayo. Just go back. Walang malalim o malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. He can help you no matter what your situation. He can give you the peace. Maayos ng ulit yung ng pamilya mo, babalik ang kagalakan po dyan. Bakit po? Kasi ang Diyos po ang nangako na kailanman hindi na pa ako. When He promised He give you peace, He will give you peace. When He promised that He will give you joy, He will give you joy. When He promised that He can restore everything. At tandaan po natin itong bagay po na ito, that God's presence is the greatest treasure we can ever find. Kaya ngayon po, kapatid, ang tanong, ano yung yaman para sa iyo? I want to leave you this very question. Kapatid, ano yung yaman para sa iyo? Ang yaman ba ng material na bagay? Ang yaman ba ng oportunidad? Ano yung yaman para sa iyo? Pero ang dalangin ko po, na ang tunay na yaman natin, walang iba kundi ang presensya ng ating Diyos. Huwag ko worship team. And kanina po habang umaga nagpe-pray po ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, salamat. Na-realize ko lang po na sobra kong blessed dahil pambihira kung hindi ako kinatagpo ng Diyos, wala po ako dito ngayon. Ngayon ko lang na-realize na pinarealize sa akin ulit ng Panginoon na, anak, sobrang palad ko. Bakit? Kasi kung hindi ako kinatagpo ng Diyos, baka po nasa kulungan na ako ngayon. Kung hindi ako kinatagpo ng Panginoon, baka po pariwara ang buhay ko. Pero salamat po dahil kinatagpo ako ng Diyos at ngayon nararanasan ko ang kapayapaan, ang pagmamahal sa presensya ng ating Diyos. Kaya kapatid, pahalagahan natin ang presensya ng Diyos. Ang dalangin ko, paglabas natin sa pintuan na ito, ang papahalagahan mo walang iba kundi ang presensya ng Diyos sa buhay mo. If you are that person that you want to treasure God's in your life, can we raise up together as one big family? Hallelujah. Dalangin ko ang kantang ito maging panalangin natin. Pwede mo ba itaas yung mga kamay mo, pumikit ka at huwag mong pakialaman yung katabi mo? Hallelujah. Panginoon, ngayong araw po ito, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon. Ang hinahangad ng aming buhay ay ang presensya mo. Lord, ang nais namin, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na ang aming papahalagahan walang iba kundi ang pagmamahal ng presensya mo sa amin. Na hindi namin ipagpapalit ito kahit anong yaman na pwedeng ibigay ng mundo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na
na makita namin kung gaano kami napagpala dahil kami ay nakakaranas ng presensya mo. Katulad ng mga kapatiran namin, Panginoon, na narinig namin ang testimony nila, Panginoon, na sobrang hirap pag nawala sa presensya mo. Kaya Lord, nawa, kung may mga tao ngayon dito, Panginoon, na isang atras na lang aayaw na sa calling nila, Lord, ma-realize nila kung gaano kahalaga ang presensya mo. And today, Lord, one thing we cry on, na Lord, bigyan mo kami ng pusong pinapahalagaan ka. Bigyan mo kami ng puso na minamahal ka kagaya ng pagmamahal mo sa amin. As we sing this song, just worship the Lord in this very song. Hallelujah. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. 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 Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, worship Him! Sa'yo Hallelujah! Sa'yo lamang sumasamba, Come on! Worship Him! Purihin mo ang Panginoon, sabihin mo sa Panginoon na Lord, Ikaw ang buhay ko, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang Ikaw ay sapat. Oh, Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Come on! Hallelujah! Wala nang iba. Praise you, God! Kaligayahan ko. Come on, worship Him! Worship Him! Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat!
Wala nang iba. Wala nang iba. Ikaw ang buhay namin. Oh God, kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Sa'yo, Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. oh God, we honor you. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang. Di ba natin kantahin po ito? Pwede ba nang iiyak ng puso natin? Hallelujah. Oh, we honor you, God. Hallelujah. Sa habang buhay. Sa'yo lamang. Sa'yo. Jesus. Hallelujah. Hayaan mo patuloy kang magpahinga sa presensya ng Diyos. Patuloy kang manahan sa presensya ng Diyos. Dalangin ko maging kanta. Just worship Him. This very song, hayaan mo na umiyak ang puso mo, idalangin ang puso mo. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Ang kaligayahan ang nakamit sa piling niyo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Pwede ba natin itaas yung mga kamay natin? Come on, as we worship the Lord. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, o aming Ama. Come on, worship Him. Wala na. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling. Come on! Hallelujah! Hayaan mong umiyak ang puso mo. Lord, ito ang sinasabi ng aming buhay. Wala na! Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling. Come on! Hallelujah! O aming Ama. Hallelujah! Wala nang Papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling. For one last time, come on! Ibigay mo ang pinakamainam na pagsamba. Isigaw mo ng malakas, Panginoon! Wala nang hahanapin pa,
wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, Panginoon. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling ko. Sa huling pagkakataon, lahat tayo kakantahin na ito nang galing sa puso. Wala na. Wala na. Come on, isigaw mo ng malakas sa Panginoon na Lord. Oh. Hallelujah. Kaya ang naisin ng puso. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso Sa piling mo. sa piling mo. Just worship Him, worship Him, worship Him. Come on, worship our God. Come on, bago matapos ang araw na ito, isisigaw natin ang papuri, ang pagsamba, ang pasasalamat sa Diyos na buhay. Come on, give God a best clap. Come on, clap your hands. Worship Him, worship Him. Oh God, you are worthy. Praise your name, praise your name. Thank you for everything you've done. Thank you for this life, oh God. Thank you for everything. Salamat sa nangusap ka, Panginoon, ngayong araw na ito. Kaya, Panginoon, Lord, we entrust to you everything. We entrust to you our life. And from now on, Lord, we will remember, Lord, that our greatest treasure is no other than your presence, oh God. And as we go home and as we go through this life, one thing we will treasure, one thing we will desire is to dwell in the house of the Lord all the days of my life and worshiping the one true living God. And that is you, Jesus. All the glory and the honor belongs to you, God. In Jesus' name we pray. God bless everyone. Pwede po tayong mumpo.